He who trusts in his riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Proverbs 11 verse 28. Alright, welcome back to our channel for another minutes of treasure analysis and decoding of your treasure markers. Okay, at bago ako magpatuloy, ako'y mag-shout out sa lahat ng aking subscribers at sa iyo na bago pa lamang nakabisita sa aking channel. Welcome here! Alright, at ngayon ating tatalakayin itong treasure markers na napakarami. Kaya pinangalanan ko ito na multiple treasure site. Ating alamin kung saan uunahin paghukay ang hinahanap natin na Dayamashita treasures. Alright mga katiyats, ito yung sketch map ng treasure site. Sa tingin ko ay nasa 1 hectare yata ang area nito. At ito'y consisting of so many symbols and markers. Okay, at pag ganitong treasure site ang nakikita nyo guys, dapat ay from general to particular, meaning galing sa malaki ay ating paliitin para liliit lamang ang ating trabaho diyan. Okay, so ang unang hanapin natin ay yung mga magagandang marker talaga na naka-record sa mga libro ng treasure codes. Okay, tulad ng dito sa may kahoy, ito guys. Maganda ito, atin i-blow up. Ito may napansin ako dito na reverse arrow, nasa libro ko ito. Paano hanapin ang item dito? Okay, ito'y kanji sign ng treasure in the tree. Treasure sa kahoy. So merong kahoy dito. Ito kahoy ito. So may possibility na nandyan. Okay, dahil merong reverse arrow, ito kasi guys, pag maraming ulo or arrowhead, nagaganyan yan, dalawang arrowhead yan. Ang ibig sabihin yan ay hindi papunta doon, kundi papunta rito. Reverse. At ang distansya niyan ay nasa 5 meters or 3 to 5 meters ang distansya. So pabalik siya sa likod niya. So meaning to say, ang paghukay ay balik tayo sa ito. Meaning to say, kung tayo maghukay dyan guys, ang ating test dig ay pabalik kasi ito yung reverse arrow. Ayan, nagaganyan yan. At papunta siya dito. At ang distance niyan ay it's either 3 or 5 meters. 3 or 5 meters. At dito naman may marka ang bato na treasure in the tree. Ito naman ay pointer ito. Kung nakita nyo ito guys, itong nagaganyan. Yan ang sundin na line, that is pointer kung saan nakaturo yan, doon ang ating hukay. Kaya itong karakter na ito sa kanji, itong nagaganyan guys, ito ay shichi, meaning yan ay 7. So 7 meters or yards papunta dito. So halos magkatugma sila nitong isa. Kung gawin nating 5 reverse pabalik, yung dito naman kasi mas malayo to kaysa bato na ito, meaning magtatagpo talaga sila sa banda rito. Kaya 7 meters guys, galing sa maliit na bato na ito, punta kayo rito, and then galing naman sa arrow na ito na reverse ay 5 lamang, papunta rin dito. Kaya yan ay magkukross, ang dalawang linya na yan, magcross yan. Kung saan magcross, doon tayo maghukay. 2 meters test dig. Okay, ito ating treasure number 1 digging spot. Yang ating number 1 at hanap tayo ng iba.
Sa ibang grupo naman tayo. Okay, so itong grupo naman dito guys, ito. Sa grupo ng bato ng mga ito, merong treasure dyan. At ang very visible na marker for treasure dyan ay itong triangle with dots. Yung triangle na may butas sa gitna. Yan ay treasure under or treasure in the front or treasure in the spot. Okay, so nakaganyan yan. And then meron siyang parang guhit na 4. Ito yung nag-indicate ng lalim or distance. So kung wala sa kanyang dito guys, sa kanyang mismong harapan, kung wala dyan, dahil merong 4 na guhit, pwedeng pupunta tayo dito kung saan nakaharap yan ng 4 na hakbang or 4 na metro. Kaya dito ang hukay banda. Nakaharap kasi yung triangle sa bato na ito. At kung tingnan nyo, parang may ibon dito. At merong mata yan. At yung mata na yan ay nakatingin yan dyan. Okay guys, nakuha nyo ba ang itong pagkakatugma ng mga markers? So ang hukay ay sa kalagitnaan ng ibon. Itong mata ng ibon nakatingin dyan. At ang itong dot naman ng triangle ay dyan din, dito rin nakaharap. Kaya dito ang ating test dig of 2 meters. At ang lalim niyan ay nasa 4 meters dahil merong 4 na guhit dito sa baba ng triangle. So ito ang ating treasure spot or digging spot natin, number 2. Ngayon, merong mga heart shape na bato dito, marami. At sila'y lahat naka-point doon. Meaning niya ay i-check natin ang unahan yan. Kung anong meron doon sa unahan. Anong meron dyan. Okay, so puntahan natin. Ano nga bang meron dyan? Meron na namang heart. Okay. So paliitin natin to. Okay, at ang tinuturo niya sa palagay ko ay itong isang grupo naman ng mga bato. Ito yung bato. Ito guys yung tinuturo niya. Yung isa pang heart. Itong dalawang heart, kulayan natin ng pula. Itong dalawang heart guys ay nagtuturo ng parehong direksyon. At kung tingnan natin doon sa unahan, okay, saan ba ito pupunta? Pupunta siya sa isa pang heart. At ang heart na ito ay finally nagturo dito. Ngayon, i-focus natin ito. Ito ang pangatlo natin na digging site. Merong treasure dyan kasi maganda ang mga marker dyan. Lalo na yung parang 7C at square, yan ay mga treasure on the spot. Okay, at dahil sa ito ang tinuturo ng heart, well, i-check natin ito. Ito ay sign of treasure yan. Treasure box. Yung square na yan o rectangle, that is treasure box. Ngayon itong heart dito guys, na merong, ito ay hindi N, ito ay Z. Ang meaning ng Z is 5 meters distance from here. So galing dyan 5 meters daw. Wala namang dito sa kabila, wala na. At ang tinuturo na 5 meters ay ito mismo na bato. At kaya tingnan mo ito ay nakaturo yan dyan. Sabi niya 5 meters from here, ito yata na bato ang tinuturo. Itong mayroong rectangle. Ngayon, ang 7C naman guys. Ayan, yan ay arrowhead or 7C. Ang C kasi kung saan niya nakaharap ay doon ang direksyon. Dito siya nakaharap pa rin. So, tatlo na ang nagtuturo na ang treasure ay nasa bato na ito. Okay guys, nakuha niyo ba? Itong heart sa unahan, nagtuturo dyan. Ayan. Nagtuturo siya na dyan. Tapos itong Z, hindi yan N, ay nagtuturo din dyan. Sabi niya 5 meters distance. Ngayon, ang arrowhead or 7C,
Kung saan nakaharap ang C ay doon ang treasure. Siya rin ang tinuturo. Itong heart naman dito guys, ang tinuturo niya ay itong 7C. Pinagpasa-pasa kasi ito, sabi naman ng 7C ay wala sa akin, kundi puntahan nyo yan na bato. Ngayon nakita nyo itong dalawang circle dito guys. Yan ay distance, sabi niyan ay 10 meters, 5 meters each. At kung i-align yan, ay papunta pa rin siya sa bato na ito. At kung eksaktong 10 meters ito, galing sa dalawang dot na ito, kung 10 meters ang distance ng bato na ito, meaning under the track or inside the track ang item. Ngayon, ang panglima na nagturo na nandiyan ang item ay ito. Itong heart na ito, sabi niya, treasure on the spot. At kung tingnan mo kung saan nagaturo ang tulis, tatama pa rin siya sa bato na ito. Kaya 99% guys, ang paniniwala ko na nandito ang item sa itong bato na mayroong rectangle or box sign. Itong mayroong ganito. Okay, so ang paghanap ng treasure dyan ay tingnan muna ang loob ng bato na yan. Kung yan ay hollow rock, pukpukin yan ng maso. Kung tutunog na hollow, meaning nandyan sa loob ang item inside the rock. Kasi ang 7C sign itong dito, ang meaning niyan ay treasure enclosed in the rock. At kung wala sa rock, hindi enclosed, sa baba ng rock below, tayo maghukay. Sa baba niya mismo. Okay, at ang lalim ay 2 to 4 meters. Okay, ito ang ating treasure site number 3. This must be a multiple treasure site. Marami siyang laman na treasure site ito. Ayan guys, so meron na tayong 3. Saan nga ba yung una? Well, ating bilugan yan. Ang una ay ito. Pangalawa naman ay ito. At ang pangatlo ay ito na grupo na bato. Ngayon ay meron itong pang-apat guys. Diba sabi ko sa inyo na ang treasure, pag general's treasure, pag ang may-ari ay general, ay merong giveaway na minsan ay aabot sa 4 na giveaway or 3 or 2. And then merong isang malaking deposito. Okay, ang purpose kasi niyang giveaway ay para maliligaw ang treasure hunters. Para hindi matagpuan yung bunker, yung malaking deposito, ay binibigyan sila ng giveaway. Para uuwi na, masaya, maligaya, kasi ang giveaway ay milyon-milyon pa rin ang halaga. Okay, so hanapin natin ang pang-apat na treasure site sa mapa na ito. Well, okay. Alright, so nakita nyo ba guys ito? Alin sa mga nakagrupong bato dyan ang ating titingnan? Okay, so itong mga bato dito guys ay itong visible marker dito, itong yung nagaganyan lang. So yan ay half arrow. Yan ay pag half arrow, ang distance yan ay can be 5 or 7 meters. Of course, papunta dito. Kung dyan yan nakaharap, baka dito yan nakaharap. At ang tinuturo niya ay itong triangle. Ang sure sign dito ay itong triangle. Tsaka itong, ano ba itong N? Kasama ba ito? Walang N na ang treasure marker ay Z. So yan ay Z. At ang sabi niyan ay, kung yan ay Z, 5 meters from here. So i-check nyo ang mga 5 meters na perimeter dyan. Kung anong meron. Okay? At ano pa ba ang meron dyan? Ito ang very visible na treasure on the spot in one of the 3 big rocks. Saan ba ang 3 big rocks dyan?
Okay, close up natin. Sabi ng triangle dito guys ay sa tatlong malaking bato nandun ang item. So i-check nyo ang palibot, saan ba ang malaking bato na malapit sa kanya. So ito ang malaking bato na isa, mayroong parang mata at bibig. Ang bibig or butas, pwedeng treasure under ang meaning niyan. At dito naman ay malaking bato pa rin ito. At meron siyang mga marker na pyramid. Ayan, naka-triangle. So ito na bato ay magandang marker ito na klase na bato guys. Meron pa nga siyang dito, marka sa baba niya. Ito. Ayan, pag bilog yan, treasure pa rin yan. Ang Chinese at Japanese kasi ay yung meaning ng bilog sa kanila ay swerte yan. Yan ay pera ang bilog. Kaya karamihan sa treasure, bilog ang nilalagay nila na marker. Okay, so pangatlong bato na malaki ay ito. Meron siyang maraming marka. Hindi ko lang ito maklaro. Merong arrowhead, merong kamay na may butas. Ito ba yun? Parang kamay na merong butas. Pag may butas na symbol sa gitna, kahit square yan or triangle or circle na may butas sa gitna, yan ay treasure below, treasure under, treasure in the front, treasure sa bato. Diyan lang mismo na bato. Okay, so ngayon natagpuan na natin ang tatlong malalaking bato. Ito yung sinasabi ng triangle na bato. Itong triangle dito, ang sabi niya, sa tatlong bato na nakatriangulo, ito ang sabi niya ay hanapin nyo ang item. So tatlong bato na ito. Hindi ako sure guys kung saan na bato dyan, kasi hindi natin nakita ang mga pictures talaga dyan. So sa palagay ko dito, itong mukha, itong may mata na may bunganga dito sa harap niya mismo maghukay. Kasi yung bunganga, yun ay entrance. Ang simbolo ng bunganga ay entrance. So maybe ang tunnel ay nandito lang sa harap. Entrance to the tunnel, baka ito yung big deposit dito. Sa harap ng itong may mata tapos mayroong bibig. Yan ang entrance to the tunnel. At dito naman parang number 5 pala ito. Kung yan ay number 5, ang meaning ng 5 ay treasure down, kasi nagaganyan yan. Nagaganyan yan pagkasulat nila sa 5. Ganyan. Ayan. Itong dito guys, ito ang pointer papunta dito. Kaya kung number 5 yan, treasure below, dito sa baba ng bato na yan. Kaya check nyo rin dito guys, sa baba ng, kung yan ba ay 5. So mag-ukay din kayo rito. And then the pyramid or the triangle rock, yan ay simbolo for treasures pa rin. Kaya hukay rin tayo sa itong malaking bato na ito, kung saan nakaharap siya doon sa bato na may mata. Dito tayo maghukay sa nakaharap sa bato na may mata, kasi sa unahan yan ay east. Ayan, sa unahan ay east na yan, kaya tamang tama na dito tayo nakatingin sa east sa paghukay. Kaya naka-align. Kung tingnan nyo guys, itong sa baba ng bunganga, itong dito at ito, kung dito ka maghukay ay naka-align yan sa east. Ayan. So may posibilidad na nandyan, kasi sa tatlong bato ay nandyan ang item. Sabi ng triangle dito, sa tatlong malaking bato, okay, kung saan siya nakaharap,
So dito siya nakaharap. Nandito ang item sa tatlong malaking bato. So yun lang ang aking para sa akin ay dito ang number 1 ko na hukay sa may mata at bunganga dito, and then pangalawang hukay ko ay dito, and then pangatlo ay dito or sa likod nito. So kayo na lang ang bahala din guys kung saan ang unahin nyo. So tingnan natin muli sa overview. Ang inyong treasure site ay multiple treasure site. Napakarami naman ito. So ito yung overview na. Overview ng inyong treasure site. So ilan ba na treasure site yan? Ulitin natin. Okay, so ito yung una. Make that yan pala ang pangalawa natin. Ito yung una sa may kahoy. At sa may kahoy ay parang positive ako dito. Kaya ito ang aking number 1. Ito ang aking number 2. Marami kasing treasure na nakuha sa Centennial Old Tree. Kaya kung sa porsyento ay nasa 70% ang paniwala ko na nandyan sa kahoy. And then 30% na lang dyan sa iba. Okay, kasi dito sa unahan ay mas magulo na ang mga markers. Napakarami na. Lalo na dito sa number 4 na treasure site. Naka-triangle ang bato. Mahirapan tayo kung saan sa tatlong bato yan. At kung wala sa tatlong bato na yan, dito na tayo sa harap mismo ng triangle. Itong bato dito na square na mayroong triangle, guys. Ito. Dito na tayo maghukay. Ito yung pinaka last resort sa harap nitong triangle sign. Kasi yan ay minsan ang kahulugan ng triangle ay treasure under. Simple lang. Kung wala sa triangulong bato ay treasure under. Okay, at sa paghukay ng Yamashita treasure ay pasensya lang talaga yan. Huwag magmamadali. Pag nagmamadali kayo ay mawalan kayo ng pasensya at baka titigil kayo. Tulad ng mga kasama ko, surrender na. Pero ako hanggang ngayon nandito pa. Still naniwala pa rin na meron Yamashita treasures na totoo na naghihintay sa bawat isa sa atin. Pag tayo'y naniwala. Sabi nga sa Biblia, I will give you treasures from darkness stored in secret places. Kaya mayroong mga treasure na naka-stored o nakalagay sa mga madidilim na lugar. Nakatago lamang yan. Okay guys, maraming salamat. Ako'y magpaalam na. Don't lose for your hopes and dreams. And stay safe. God bless. See you on my next video. Ciao for now.